Akala ng marami, ang krisis sa Middle East, lalo na ang drama ng Iran, ay isang malayong issue na tungkol lang sa mga missile, mga religious leader at nakakahilong politika ng rehiyon. Pero bilang macroeconomist, kailangan kong basagin ang trip nyo. Hindi lupa ng Tehran ang unang yayanig, kundi ang presyo ng krudo, pamasahe, at ang presyo ng kuryente at pagkain sa mga bansang mahilig mag-import gaya ng Pilipinas. Kaya naman dapat nating itanong ang pinaka-importanting tanong. Kung ang Iran ay tuluyan ng bumigay dahil sa gulo sa loob o magkaroon ng palit-ulo sa gobyerno, sino ba talaga ang unang magbabayad ng mahal? Hindi lang ang mga nasa Tehran ang kawawa. Ang epekto nito ay diretsyong mararamdaman ng mga pamilya sa Manila, Cebu o Davao na mapapamura na lang sa mahal ng gasolina habang pinapasan ang bigat ng inflation. Sa episode na ito ng Dunong Mundo, hihimayin natin ang mga tagong koneksyon ng gulo sa Iran sa pang-araw-araw mong gastusin. Pag-uusapan natin ang Strait of Hormuz, ang presyo ng langis na parang ginto, ang gulo sa Bab el Mandeb at ang paparating na sakuna sa pandaigdigang supply chain. Ang krisis na ito ay hindi lang basta balita sa TV. Isa itong banta sa mismong ulam na nakahain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Para magets nyo ang buong picture, kailangan muna nating silipin ang unang level. Ang Iran ngayon ay hindi lang takot sa mga banta ng giyera sa labas. Ang mas malaking problema nila ay ang pagbitbit sa isang ekonomiyang matagal nang naghihingalo at unti-unti nang gumuho. Importante itong maintindihan ng mga manonood sa Pilipinas para makita ang tunay na ugat ng problema at kung paano nito gagawing miserable ang kalakalang pandaigdig. Hindi naman basta-basta natitibag ang isang gobyerno dahil lang sa atake ng dayuhan. Nagsisimula itong gumuho kapag ang bigat ng giyera ay ipinatong sa isang ekonomiyang dati ng pagod at may malalang sakit. Bago pa man uminit ang mga bakbakan kamakailan, lugmok na ang ekonomiya ng Iran. Ang mga gulo at giyera ay nagsilbi lang na pampabilis para tuluyang mawasak ang kanilang sistemang pinansyal. Kung titingnan natin ito sa lens ng macroeconomics, talagang nakaka-stress ang sitwasyon. Ang pera nila parang basurang nawawala ng halaga, ang presyo ng mga bilihin ay walang preno sa pagtaas, at ang budget ng bansa nila ay butas-butas na. Wala nang gustong mag-invest, ang mga kalsada at gusali ay nagmumukhang antik sa luma, at may malawakang shortage pa ng tubig at kuryente. Sa maraming lugar, dagdag pa riyan, ang paghahanap ng trabaho ay naging parang tsamba na lang para sa mga mamamayan. Ang lahat ng ito ay perpektong recipe para sa gulo sa politika. Ibig sabihin, huwag niyo isipin na ang pag-aalsa ay parang eksena lang sa action movie. Sa totoo lang, ito ang lohikal na resulta kapag ang isang ekonomiya ay hindi na kayang suhulan ang sarili nitong mamamayan para manahimik at sumunod. Matapos nating himayin ang butas-butas na sitwasyon sa Iran, dako naman tayo sa Strait of Hormuz. Bakit ito big deal? Kasi ang kipot na ito ang nagsisilbing expressway mula sa gulo ng Iran diretso sa butas mong bulsa. Ang Strait of Hormuz ang bida sa usapang langis sa buong mundo kung saan dumada ng bulto ng supply ng enerhiyang kailangan para lang gumalaw ang mga industriya at ang pagong mong sasakyan. Kung rerepasuhin ang mga ganap, yung 2 linggong kunwariang tigil putukan, ang pagpaparada ng Amerika ng mga barkong pandigma sa Hormuz, ang mga gasgas ng banta ng Iran na isasara ang kipot, at ang pilit na pag-eksena ng Amerika para kunwari ay malaya ang dagat, lahat ng ito ay nagpapakita ng isang mapait na katotohanan. Oras na magkaroon ng kaba sa kipot na ito, ang presyo ng langis sa mundo ay magwawala na parang nakawala sa kural at lahat ay magpapanik. At para sa Pilipinas, isang ekonomiyang dakilang taga-import ng enerhiya para lang may kuryente at may panggas ang mga sasakyan, ang bawat gulat sa presyo ng langis ay halos palaging nauuwi sa isang mabilis na domino effect ng kamalasan. Tataas ang presyo sa mga gasolinahan, susunod ang pamasahe at gastos sa delivery, pati ang presyo ng pagkain sa palengke ay magmamahal. At siyempre, ang bill sa kuryente ay lalong magpapaiyak sa bawat pamilya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating titigan ng maigi ang isyung ito. Dahil sa kipot na ito,
Ang gulo na akala mo ay sa malayong disyerto lang nangyayari ay nagiging masakit na realidad na makikita mo sa resibo, sa gasolinahan at sa loob ng iyong grocery cart. Ang kakayahan mong bumili ng kahit ano ay direktang binubugbog ng mga geopolitical na drama na wala ka namang kinalaman pero ikaw ang sumasalo ng gastos. Susunod, kailangan nating palalimin ang pag-intindi sa logic ng pansamantalang pause o tigil putukan na ito. Ang 2 linggong pahinga sa bakbakan ay hindi nangangahulugang bati na sila at may peace na. Sa usapang pera, ito ay mas malamang na break time lang para makahinga dahil parehong hingal na ang ekonomiya ng dalawang panig sa tindi ng presyon at gastos. Ang Amerika ay pawis na dahil sa mahal ng langis na lalong nagpapalala sa kanilang sariling problema sa inflation at nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanilang politika lalo na't malapit na ang eleksyon. Sa kabilang banda, ang Iran ay mas lugmok dahil wasak na ang kanilang mga infrastruktura, bagsak ang lokal na ekonomiya at may malaking tsansa na mawalan na ng kontrol ang gobyerno sa mga mamamayan nilang sawang-sawa na. Kaya naman, sa likod ng mga plastic na diplomatikong pahayag at negosasyon, ang tunay na labanan ay isang mathematical equation kung sino ang unang maghihirap at mauubusan ng pondo para isalba ang ekonomiya. Para sa ating mga manonood sa Pilipinas, kailangang idiin na sa modernong mundo ang giyera ay hindi lang tungkol sa dami ng bomba o bala. Mas madalas, ito ay tungkol sa kung aling bansa ang mas matagal na makakayanan ang gastos ng pakikipag-away. Ang pagtaas ng presyo ng langis at ang bigat ng pampulitikang pananagutan ang mga dahilan kung bakit kailangang mag-ingat at mag-compute ng Amerika, hindi lang ang Iran. Masyadong magkakabit-kabit ang ekonomiya ng mundo, kaya ang anumang maling kalkula sa rehiyong ito ay magdudulot ng shockwave sa buong mundo, nayayanig sa mga central bank at sa halaga ng pera ng lahat. Ngayon, dako tayo sa isa sa pinakamaangas at pinakadelikadong parte ng krisis na to, ang kipot ng Bab el-Mandeb at ang pastar na papel ng mga Houthi. Ang parteng ito ng pagsusuri ang magpapalawak ng inyong pananaw mula sa isang simpleng Iran crisis lang tungo sa isang malawakang panganib para sa buong pandaigadigang ekonomiya kung ang Hormuz ay nakakanginig. Na ang banta sa Bab el-Mandeb ay 10 beses na mas malala ang posibilidad na ang mga Houthi ay mag-inarte palalo sa bungad ng Red Sea ay magpapabago sa problema mula sa simpleng kaba sa enerhiya tungo sa dobleng sakit sa ulo sa logistic at transportasyon. Kung ang Bab el-Mandeb ay tuloy-tuloy na tatakutin, ang mga barkong pangnegosyo ay walang choice kundi ang mag-long cut at dumaan sa napakahabang ruta paikot sa Cape of Good Hope sa Africa. Ang pag-iwas na ito ay nangangahulugan ng dagdag na 11 hanggang 14 na araw na pagong na paglalakbay. Dahil dito, ang bayad sa pagpapadala, ang insurance ng mga barko na parang ginto ang presyo at ang tagal ng pagdating ng mga produkto ay lulipad pa itaas. Ang supply chain ay magiging kasing bagal ng usad-pagong na magre-resulta sa ubos na stock at presyong pangmayaman sa mga inangkat na gamit. Para sa Pilipinas, ang detalyeng ito ay may napakalaking impact. Tayo ay isang bansang pulo-pulo na ang ekonomiya ay sobrang nakadepende sa pag-aangkat ng mga materyales at produkto mula sa labas. Sobrang vulnerable natin sa anumang galaw sa gastos ng internasyonal na logistic. Ibig sabihin, ang gulo sa Iran at Red Sea ay hindi lang basta magpapamahal sa gasolina natin. Maaari rin itong maging sanhi ng mas mabagal at mas mahal na pagdating ng mga inaangkat na gamit mula sa mga pyesa ng makina, hilaw na materyales para sa mga pabrika, hanggang sa mga produktong agricultural na kailangan para punan ang kulang nating produksyon. Ang dobling dagok na ito ng mahal na kuryente at mahal na transportasyon ay ang perpektong formula para sa wasak bulsa na inflasyon. Ito na ang tamang pagkakataon para ipamukha sa mga manonood na Pilipino kung gaano tayo kalubog sa isyong ito. Wala tayong say sa Strait of Hormuz, wala tayong control sa Red Sea, at lalong wala tayong boses sa mga negosasyon ng Amerika at Iran. Gayunpaman, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang unang-unang tinitigbak at pinakamarupok sa mga ganitong gulo sa pandaigdigang merkado. Bakit ganito ang ating kapalaran? Dahil ang Pilipinas ay hindi naman big player sa enerhiya.
Wala tayong sapat na power na patatagin ang mga lokal na presyo gamit ang sarili nating reserba, hindi gaya ng ibang bansa na may sariling balon. Kapag tumaas ang presyo ng langis sa mundo, ang epekto sa ating ekonomiya ay kasing bilis ng kidlat at walang preno. Ang epekto nito ay ramdam agad sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa pamasahe sa jeep at bus, sa gasto sa trucking para magdala ng gulay mula sa probinsya, sa singil sa kuryente, sa presyo ng pagkain, sa mga gamit sa construction, at pati sa bayad sa mga barkong naglalayag sa pagitan ng ating mga isla. Lahat ng ito ay hihilahin paitaas ng nag-iisang kontrabida, ang mahal na langis. Kaya dapat nating isipin ito sa paraang real talk. Ang krisis sa Iran ay baka headline lang sa mga balita ngayon, pero pagkalipas lang ng ilang linggo, magaan yung resibo na ito na magpapabigat sa budget ng milyon-milyong pamilyang Pilipino. Ang geopolitics ay hindi lang pangmatalino. Ito ay direktang nagnanakaw ng pera sa loob ng inyong mga pitaka. Balik tayo sa gulo sa loob ng Iran, yung tinatawag nating revolusyon kuno na pinag-uusapan kanina. Pero wag tayong filingera na porke nag-amok ang mga tao, babagsak na agad ang gobyerno. Gamitan natin ang utak at malamig na lohika ng bulsa at sikmura. May mga magic na paraan pa ang gobyerno para kumapit sa pwesto pansamantala. Kitang-kita naman ang resibo. Mas matinding pang-aapi. Kulong agad ang mga nagprotesta. At halatang nanginginig ang tuhod ng gobyerno na baka dumagsa na naman ang tao sa kalsada habang sila mismo ay nag-aaway-away na sa loob. At syempre, ang laki ng gap ng mga matatandang banal-banalan sa gobyerno kumpara sa mga kabataang sawa na sa kanila sa syudad. Isipin niyo to, kung sa simula takot ang dala ng giyera, mas nakakatakot ang mabuhay ng matagal sa sistemang walang pampakain, walang tubig, walang kuryente, walang trabaho, at walang kalayaan dyan, nalalabas ang galit na wala ng kinatatakutan kapag butas na ang bulsa at sikmura, kasabay na naglalaho ang pag-asa ng mga tao. Sa madaling salita, kaya nilang busalan ang bibig ng mga tao ngayon gamit ang dahas, pero sa ilalim niyan, nag-iipon lang ng sama ng loob ang lahat. At kapag tuluyan ng gumuho ang ekonomiya at wala ng pondo ang gobyerno, ang katahimikan na yan ay mabilis pang mag-expire sa gatas at sasabog sa isang higanteng krisis. Ngayon, pag-usapan natin ang tubig at kuryente sa Iran, mga bagay na madalas dedmahin ng mga expert kuno pero sobrang laking factor. Ang Tehran mismo na kabisera nila halos wala nang mainom, laging blackout, at may mga seryosong usapan pa na ilipat na lang ang capital sa ibang lugar dahil sa sobrang palpak ng sitwasyon. Dito tayo dapat mag-focus. Kapag ang sentro ng bansa wala ng tubig at kuryente, huwag nyo nang isisi sa climate change. Malinaw na senyales yan na bulok at wasak ang pamamalakad sa ekonomiya. Kapag pati basic services bumabagsak na, alam nyo na kung sino ang tunay na may problema. Kasi naman, kapag walang tubig, gutom ang aabutin ng lahat dahil patay ang agrikultura. Damay pati industriya, paralisado ang mga syudad, nagtataasan ng bilihin at syempre lalong nanggagalaiti ang mga tao. Paano naman uunlad ang ekonomiya kung pati tubig at kuryente? Parang ginto na sa hirap hanapin. Sa ating mga Pinoy na sanay na sa gintong presyo ng kuryente, laging tuyot na gripo, bulok na kalsada, at mga sakuna. Gets na gets natin ang hugot na to. Alam nating lahat ang hirap kapag palpak ang serbisyo. Diyan naman talaga sinusukat kung may silbi ang gobyerno sa mga basic na pangangailangan, hindi sa puro daldal. Kaya siguro ng isang gobyerno na tiisin ang mga parusa ng ibang bansa, pero good luck na lang kung mabubuhay sila ng matagal kapag pati tubig at ilaw naghihingalo na. Mabilis pa sa 4:00 na mawawala ang tiwala ng tao kapag ang simpleng pag-survive sa araw-araw naging parang pelikulang survival horror na. Pagkatapos, kailangan nating himayin ang isa pang napaka-importanting layer. Hindi lang tayo dapat basta-basta manisi sa panahon o sa climate change. Ang krisis na ito ay isa ring malaking resibo ng bulok na pamamahala, pagtatayo ng mga dam na parang walang matinong plano, pag-ubos sa tubig sa ilalim ng lupa, palpak na pamamahagi ng yaman, at mga desisyon sa investment na halatang pabor lang sa interes ng mga katropa nila. Isa itong napakagandang punto na pwede nating i-explain sa lengguwahe ng pera.
Pinapakita lang nito na ang krisis sa Iran ay hindi lang dahil sa Amerika, sa Israel o sa nag-iinarte na klima. Malaking bahagi nito ay isang krisis na self-inflicted o sarili nilang gawa dahil sa isang modelo ng kapangyarihan na mas inuuna ang kontrol at bulsa ng iilan kaysa sa pangmatagalang katinuan at pag-unlad ng ekonomiya. Para sa atin sa Pilipinas, isa itong leksyon na ramdam natin sa sariling balat. Maraming ekonomiya ang bumabagsak hindi dahil sa kakulangan ng likas na yaman, kundi dahil ang mga yamang ito ay minamaniobra gamit ang logic ng politika at pansariling interes imbes na logic ng tunay na pag-asenso. Ang maling alokasyon ng mga pondo ay laging nagre-resulta sa pagbulusok ng ekonomiya, nga na naman. Susunod, dapat nating pag-usapan ang hatian ng kapangyarihan sa loob ng Iran. Pero syempre, panatilihin nating nakatutok sa aspetong pang-ekonomiya. May mga paramdam na ang power ay tila lumilipat na sa mga kamay ng mga hardliners o yung mga konserbatibong puwersa, habang ang mga boses na gusto sana ng usapan o pagpapakalma ay unti-unti nang nilalamon at nawawalan ng say sa usapan. Mahalagang bahagi ito dahil sa usaping pang-ekonomiya. Kapag nanalo ang mga hardliners, ang taong bayan ang sumasalo sa mas mataas na bayarin. Mas konting espasyo para sa mga reforma, walang malinaw na signal para sa malayang merkado, walang seguridad para sa mga investors, mas maraming pilitan, at ang tsansa na maibalik ang maayos na ugnayang pang-ekonomiya sa labas ay lalong naglalaho na parang bula. Para sa Pilipinas at sa buong Asya, malinaw ang memo rito. Ang isang agresibong Iran ay hindi lang sakit sa ulo para sa kapayapaan sa Middle East. Direkta rin itong banta sa pitaka ng mga ordinaryong tao sa Asya kung patuloy nilang gagamitin ang Strait of Hormuz at Red Sea bilang mga panakot at sandata. Ang geopolitical risk premium sa presyo ng langis ay mananatiling abot langit. Pagkatapos nito, silipin natin ang mga posibleng mangyari pagkatapos ng gulo para bigyan ng konting lalim ang ating analysis. Kung humupa man ang putukan pero ang rehimen ng Iran ay nanatili sa parehong lumang bulok na istruktura, ang problema ay hindi pa rin mawawala. Kapag nangyari iyon, may dalawang landas na maaaring tahakin ng bansa at parehong may malaking epekto sa kalakalang pandaigdig. Ang unang senaryo ay susubukan ng sistema na mas higpitan pa ang kapit nito para kunwari ay may order. Ibig sabihin, maaaring magmukhang tahimik sa ibabaw. Pero patuloy na mabubulok mula sa loob ang kanilang ekonomiya at lipunan. Ang kawalan ng inobasyon at pag-unlad ay magpapatuloy at ang bansa ay mananatiling outcast sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ang ikalawang senaryo ay ang lipunan mismo. Pagkatapos ng gulo, ang magsisimulang mag-compute at maningil sa napakalaking presyo na kanilang binayaran. Isang wasak na ekonomiya, palpak na serbisyo publiko, kawalan ng tiwala ng mga kabataan, at sirang infrastruktura ng tubig at kuryente. Ang paggising na ito ng kamalayan ay maaring maging mitsa ng mas malaking pagbabago mula sa ibaba. Kadalasan yung panahon pagkatapos ng giyera ang tunay na oras kung kailan mas lumalabas ang pressure sa lipunan. Kapag nawala na yung kunwaring banta sa labas na ginagamit para pagmukain tayong nagkakaisa, balik uli ang pansin sa mga kapalpakan sa loob ng bansa. Yung galit dahil sa kawalan ng trabaho at gintong presyo ng bilihin ang magiging bida sa usapan. Napakaswak na punto nito para tapusin ang ating munting pagsusuri para sa inyo. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay hindi lang yung mga missile na pinalilipad ngayon, kundi ang posibilidad na ang isang dambuhalang bansa sa Middle East ay pumasok sa isang mahabang cycle ng gulo. Bawat kislot o yanig nila siguradong may epekto sa buong mundo. Bawat cycle ng krisis na ito ay laging hihilahin pataas ang presyo ng langis sa mundo, guguluhin ang mga ruta ng transportasyon at itataas ang pangkalahatang inflation. Walang bansang umaangkat ng langis ang makakatakas sa epektong ito, lalo na mga bansang developing pa lang at may limitadong budget para sa mga subsidiya at proteksyon sa merkado. Sa pagtatapos, kailangan nating linawin ang isang konklusyon base sa seryosong pagsusuri sa ekonomiya. Ang kwento ng pagtayo ng mga mamamayan ng Iran o ang pag-uga ng rehimen ay hindi lang basta drama sa politika na nangyayari sa malayo na pwede nating panoorin lang. May direct impact ito sa sarili nating pambansang seguridad sa ekonomiya. Isa itong serye ng mga senyales na nagbabala na kung ang Iran ay magkagulo mula sa loob,
Sa panahong ang Hormuz at Bab el Mandeb ay parehong nanganganib na gamiting armas sa ekonomiya, ang mga bansang taga-import gaya ng Pilipinas ay hindi pwedeng tumambay lang sa gilid. Tayo ay mahahatak at malulubog sa krisis ng supply at presyo na hindi naman natin gawa-gawa. Ang mga ordinaryong Pilipino ang magbabayad ng bill sa pamamagitan ng mas mahal na presyo ng langis, mas mataas na bayad sa kargamento ng mga barko, matinding inflation na lalamon sa halaga ng ating mga sahod at pagtaas ng pangkalahatang gastos sa buhay. Ito ang malupit na katotohanan ng isang magkakadugtong na pandaigdigang ekonomiya kung saan tayo nabubuhay. Kaya naman, dapat nating isara ang pagsusuring ito sa isang napakalinaw na ideya. Sa modernong mundo natin, ang isang rehimen ay pwedeng magsimulang magkaroon ng mga bitak at gumuho sa Tehran, pero ang mga bitak na iyon ay pwedeng lumitaw ng napakabilis at napakalinaw sa sarili nating mga bahay, sa ating mga negosyo at sa ating mga palengke. Ang mga bitak na ito ay makikita natin ng direkta sa resibo ng gasolina na hawak ninyo, sa presyo ng bigas at ulam na inyong binibili at sa buwan ng bill ng kuryente ng bawat pamilyang Pilipino. Bilang mga mamamayan, kailangan nating maunawaan ang mga macroekonomikong puwersang ito para kunwari ay mas handa tayo sa mga hamon sa hinaharap. Ako po ang inyong macroeconomist mula sa Dunong Mundo. Maraming salamat sa inyong pagtutok.